Psalm 145. At para makatipid po tayo ng oras, I wanted to read the whole chapter, pero po, para po makatipid tayo sa oras, ay gusto ko pong tignan niyo po yung verse 9. Verse 9. At ito po yung ating pinaka-text this morning. The Lord is good to all, and His tender mercies are over all His works. The Lord is good to all, and His tender mercies are over all His works. May the Lord bless us this morning as we talk about God's timeless goodness, ang kabutihan po ng Panginoon. Kaya nga yung phrase na God is good all the time, tama? And all the time God is good, lagi nating naririnig. But this morning, gusto po nating bigyan ng malalim na kahulugan. Ang ibig sabihin po ng God is good. Dito po sa chapter na ito at saka sa mga ibang verses sa Book of Psalms and other passages that we are going to look at this morning. Ito pong kabutihan ng Diyos, no? Yung goodness ng Panginoon, ito ay isa sa mga maraming attributes of God. When you say attributes, yung kakanyahan, yung kanya. No? Ano ba ang may kanya? Ano ba yung sa kanya? No? Attribute ang ibig sabihin nun. And one of the many attributes of God is yung He is good. No? Ito ay isa sa mga essential character why He is God. Having said that, ibig sabihin po, without goodness, ano po, there is no God. Sapagkat sa pinanggagalingan po ng kabutihan. Merong nagsabi, I don't remember who it was, ang sabi niya, everything that is good is God. Whatever goodness we experience in this life is truly a taste of God, for it is God. No? Lahat daw ng bagay na mabuti ay sa Diyos. Anumang kabutihan na maranasan natin sa buhay na ito ay nagkakaroon tayo ng taste of God. Natitikman natin, no? And gusto kong gamitin yung mas malalim, mas meaningful, nalalasap natin yung kabutihan ng Diyos. Ngayon pong umaga ay sa maikling panahon, gusto po nating mag-dive deeper sa kanyang divine attribute and have a taste of the goodness of God. Yung malasap natin talaga yung kabutihan po ng Panginoon. I hope you are convinced that God is good. Amen? Una sa lahat, tignan po natin yung uniqueness, no? Unique to Him. Ibig sabihin po ay inherent sa Kanya yung kabutihan. Tignan niyo po yung verse 9 ulit. Ang sabi niya, the Lord is good. Can you say that, mga kapatid? Ready, begin. The Lord is good. Mabuti ang Diyos. Ito ay likas sa Kanya. Yun ang Kanyang innate character or inherent, no? Natural sa Kanya ang maging mabuti at mabuti. Sapagkat kung hindi siya mabuti, then He is not God. Did you get that? Kung hindi siya mabuti, He will cease to be God. He is unique in His goodness. Kakaiba yung Kanyang kabutihan. Mataas na uri, no? To the highest degree yung Kanyang kabutihan. He is not good the way humans are. Merong konting kabutihan sa tao pero hindi ganun. Ibang-iba yung kabutihan ng Diyos. His goodness, yun po yung standard of moral perfection. No? Yun ang pamantayan ng moral perfection. It is the source of all goodness that we see in the world. Siya pong pinanggagalingan. The idea of being good or goodness ay hindi po mag-i-exist kung wala po siya sapagkat siyang pinanggagalingan ng lahat ng kabutihan. Kaya nga ang sabi sa 1 John chapter 1 verse 5, ang sabi niya, God is light, in Him there is no darkness. Yung light is good and there is no evil in Him. There is no wickedness in Him. There is no darkness in God who we worship this morning. Pagka sinabi natin God is good, it carries all His virtue. Pagka
yung goodness ng Panginoon, sa ilalim niyan, nandoon lahat yung mabubuting bagay, all His virtue, yung pagiging gracious, pagiging compassionate, pagiging merciful, pagiging loving, caring, and faithful, and all that. Yan po ay nasa ilalim ng kanyang kabutihan. That's why, when we say God is good, ang nilalaman nun lahat ng ating pong binanggit. Mabiyaya siya, mahabagin siya, maawain siya, maibigin siya, malingap siya, at tapat siya. So always keep on saying God is good. Because when we keep saying God is good, mga kapatid, ito po yung nagdadala sa atin na ina-acknowledge natin yung lahat ng favor toward us, lahat ng benefits niya. Yung bang na-express natin yung gratitude, yung pasasalamat sa Kanya sa lahat ng blessings na ibinubuhos niya po sa, I'm using that word binubuhos, hindi lang binibigay sapagkat pagka nagpalang, talagang buhos talaga. Alright? So when we say God is good, parang nagpapasalamat ka sa Kanya at ini-express mo yung lahat ng Kanyang kabutihan na natatanggap natin. Alright? So, muli, sabihin po natin yung katotohanan, God is good. Ready? Now. God is good. Okay. Now, say it corporately as a church. God is good to us. Ready? Begin. God is good to us. And personally, God is good to me. Sabihin mo nga, God is good to me. Right. So, very unique po yung kabutihan ng ating Panginoon. Tatandaan natin, ito ay Kanyang property. Ito ay Kanyang attribute. And without God, wala tayong kahit yung iota of that idea of being good or goodness kung wala ang Diyos. Hindi natin alam ang salitang kabutihan. And then, balikan mo yung verse 9 muli. Ang sabi ng verse 9, merong kadugtong yan. Ang sabi niya, the Lord is good to all. The Lord is good to all. That means, yung kabutihan ng Panginoon Diyos, it is universal. Alright? The Lord is good to all. Look at verse 15 and 16. Tumalon po tayo. Sabi niya, the eyes of all wait upon thee, and thou givest them their meat in due season. Thou openest thine hand and satisfiest the desire of every living thing. The goodness of God is for all. You call that general goodness or common grace. Lahat ay nakikinabang sa Kanyang kabutihan. Hindi bang sabi ng Panginoong Jesus dun sa Matthew chapter 5 verse 45? Ang sabi niya ron, that ye may be the children of your Father which is in heaven, for He maketh His sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. Yung sikat ng araw, pinakikinabangan ng lahat. Amen? Para sa lahat po yan. Hindi po sa Meralco yan na magpapaalam ka pa sa kanila para makinabang ka sa solar. Amen? Kuminsan nakakatawa yung gustong mangyari ng iba. Tama? Ibig sabihin, kung nasisikatan ng araw yung ikaw, nasisikatan din ng araw yung kapitbahay mo, kahit masama yan. Yung ulan, kapatid, kung halimbawa meron kang bukid, ng tanim mo ay palay, yung katabi mong bukid, gaano man kalaki yan, pagka umulan, hindi lang naman yung bukid ng mga mananampalataya, pati yung ulan ay dadapo doon sa mga bukid ng mga hindi mananampalataya. You call that common grace. The goodness of God is universal, pangkalahatan. Now, when you say peculiar goodness, all right, it is not the same with general goodness. When you say peculiar goodness, this is directed towards His children. Because some benefits are exclusive bestowed upon the children of God na hindi natatanggap ng mga hindi mananampalataya. Like for example, yung spiritual blessings natin, wala sa kanila yon. Sa atin lang yon. Yung salvation, wala sa kanila yon.
sa atin lang yung forgiveness of our sins, yung sanctification and eternal promises that are written in all parts of the Bible. Sa kanyang mga anak yun. You call that peculiar. Alright? Tignan niyo itong sinasabi ng Psalm chapter 31 verses 19 to 20. Psalm 31, 19 to 20. Sabi niya, "Oh, how great is thy goodness, which thou hast laid up for them that fear thee." For them that fear thee. Ano yun, mga kapatid? That's a personal relationship. Which thou hast wrought for them that trust in thee before the sons of man. Men, thou shalt hide them in the secret of thy presence from the pride of man. Thou shalt keep them secretly in a pavilion from the strife of tongues. Napansin niyo yung salitang that fear thee? Ibig sabihin yung merong takot sa Panginoon. And of course, tayo yun, mga kapatid. Merong takot sa Panginoon. It's a personal, yung distinctive, special, yung ownership niya sa atin ay nandoon. So kakaiba po yung tinatawag nating common grace at saka yung grace na sa kanyang mga anak lamang. Ang sabi niya pa ron, sabi niya, that trust in thee before the sons of men. Not everyone trust the Lord. Some may trust on their wealth, yung health nila, o kaya yung kanilang kakayanan o pinanggalingan o kaya yung connection nila. Pero tayo, nagtitiwala tayo sa Panginoon. At iba yung natatanggap nating benefits. So, hindi lamang po yung mga mananampalataya pero pangkalahatan. But be sure you are receiving that peculiar goodness of God. But in order to receive those peculiar blessings, you need to be in Christ. Kailangan kilala mo si Jesus Christ on a personal level. Ibig sabihin, alam mo na siya ang Panginoon mo, alam mo na siya ay ang tagapagligtas mo, at paano mangyayari yon? You believe on what He has done on the cross of Calvary, sapagkat siya lamang yung daan patungong Ama, at wala nang ibang paraan para maligtas ang tao. Walang ibang paraan para magkaroon siya ng tinatawag nating relationship, kundi sa pamamagitan lamang ng anak ng Diyos at Jesus Christ. So that hindi lang common grace yung inyong matatanggap, kundi yung peculiar goodness of the Lord. May kailangan mensahe natin. Pangatlo, it is not only unique, it is not only universal, pero pangatlo, it is undeserved. God is good, but we don't deserve the goodness of God. Alam niyo ba, mga kapatid, ang sanglibutan po has long been in rebellion against God. What we see around us, it is because of the human nature in rebellion. Ibig sabihin, talagang laban ang nature ng tao sa Diyos. Kaya nga, itong sanglibutan ito at ang lahat ng nakatira doon, it does not deserve any of His acts of goodness. Hindi natin deserve yung anumang kabutihan mula sa Diyos. Itong sanglibutan ito, what it deserves is all the evil that can happen. Kung talagang titignan mo, ang deserve lang ng sanglibutan ito, yung lahat ng kasamaan na pwedeng dumapos sa sanglibutan ito. At saka yung ultimate punishment, eternal condemnation, sapagkat yun po yung deserve natin. Hindi natin deserve yung kabutihan po ng Panginoon. Still, God upholds the world in His hands. Kahit marami po yung nangyayaring masama, kailan lang may barilan sa eskwelahan at pagkatapos na sawatan nila yung isang atempa na mamamaril sana. At ang lahat po ng corruption, lahat po ng kabulukan, lahat ng kasalanan, lahat ng immorality. Mga kapatid, iyan ang kalagayan ng sanglibutan. But the Lord, hindi niya nire-release yung kanyang ultimate judgment against the world. He still upholds the world in His hand. Ang ibig sabihin, mga kapatid, although we don't deserve the goodness of God, pinoprotektahan pa rin tayo ng Panginoon. The sun will rise, the rain will pour down on our crops, and still we breathe every day of our life. We don't deserve the goodness of God, and yet God still everyone in His hands still holds everyone in His hands, I should say. Yet it abuses the goodness of God. Itong sanglibutan ito, inaabuso yung kabutihan ng Panginoon. If you read Romans chapter 1, the whole chapter,
But we will just get some verses here. Ang sabi po ron sa verse 8, sa 21 and 28, alright? Romans chapter 1, verse 21 and 28. Ang sabi riyan, because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful. You see that? But became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Although they see from visible and invisible things the existence of God, ang sabi ng banal na kasulatan, yet they chose to rebel against God. Kahit na nakilala nila ang Diyos, ibig sabihin, nakita nila na mayroong Diyos, kumbinsido sila na mayroong Diyos, that there is an intelligent builder or intelligent designer of this world, pinili nilang they will not glorify God. Sabi niya, they glorified Him not as God. At wala silang pasalamat sa lahat ng kanilang tinatanggap, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. And then again, verse 28, ang sabi niyan, and even as they did not like to retain God in their knowledge, kahit alam nila na mayroong Diyos, ayaw nilang i-retain, ayaw nilang manatili yung konseptong mayroong Diyos sa kanilang kaisipan. Kaya nga, ang sabi ng banal na kasulatan, God gave them over to a reprobate mind. Reprobate mind ang ibig sabihin, a mind that is not functioning, a mind that does not care about evil and good. Hindi na madistinguish yung masama at mabuti. Kaya nga, ang mundo natin ganito sapagkat it is in continuous rebellion against a holy and good God. Ang sabi niya, God gave them over to a reprobate mind, to those things which are not convenient. You read for yourself kung anong mga kasalanang nabanggit dun sa Romans chapter 1. At talagang nabubuhay tayo dun sa mismong Romans chapter 1 kung anong sinasabi at description ng mga immorality lahat dun. I don't have to mention them. You have to read for yourself. Pero ang sanglibutan, bagamat siya ay masama at nagpapakilala ang Diyos na natili sa kanilang kasamaan, kaya nga, kung tutusin, hindi deserve ng sanglibutang ito yung kabutihan na nalalasap ng lahat ng tao dito sa mundo. Ang deserve natin, mga kapatid, maparusa. Ang deserve natin, maraming earthquakes. Ang deserve natin, maraming tidal waves. Ang deserve natin, yung apoy. Ang deserve natin, lahat ng bagyo. Yun ang deserve natin sapagkat tayo patuloy na in rebellion against God. But God is good. Despair pa rin tayo sa lahat ng mga kasamang pwedeng mangyari sa atin. At ang nakadulungkot, mga kapatid, yung ultimate punishment, ultimate judgment ay yung mga taong nireject nila si Kristo sa kanilang buhay, and we know that there, yung kadulo ng kwento nila ay dun sa impyernong yung eternal torture or torments. Pero tayong mga believers, we still do not deserve. Sasabihin natin, yung mga unsaved lang? No. Kahit tayo, we do not deserve all we receive from God. Bakit? Because we fail Him too often. Tama, mga kapatid? Alam mo, huwag mo sabihin na pinagtrabahoan mo kaya may trabaho ka. Alam mo, huwag mong sabihin na kinita mong lahat yan, pinagpaguran mo, kaya may bahay ka, may kotse ka, at lahat ng ganyan. Huwag mong sabihin yan. Kung tutusin, mga kapatid, tulong lahat ng Panginoon yan at hindi natin deserve na makatanggap ng lahat ng bagay yan. But because God is good, hinahayaan niya, pinahihintulutan niyang matanggap natin at ma-enjoy lahat natin yung mga blessings na yan. Amen? Pero mayat maya, we fail Him. Tama? Mayat maya, nagkakasala tayo. Mayat maya, yung pride natin lumilitaw. Mayat maya, yung ating complainings and murmurings lumilitaw. But God overlooks those things and still blesses us and still gives us what we do not deserve. Tama? Nagtatrabaho ka. Faithful ka ba sa trabaho mo? Eh yet, pagdating ng 15 at saka katapusan, magsusweldo ka pa rin. Tama? Tama? O ang sweldo nyo araw-araw kaya hindi kayo maka-amen. Our so-called worship and service to Him does not match all that He allows us to have. Kung minsan meron tayong tendency i-bribe ang Diyos. Magbibigay ako, maglilingkod ako, upang sagad maging karapat-dapat ako sa lahat ng aking blessings na tinatanggap. You don't say that, mga kapatid. You don't deserve anything. I don't deserve anything. We worship Him, we serve Him because He is a good God. Because hindi dahil mabuti tayo, sinasamba natin, pinaglilingkuran natin, we choose to be here this morning because He is good. Hindi dahil mabuti tayo, mga kapatid.
We don't deserve God at all. Pero God is good. Despite our unfaithfulness, He withholds judgment. Sa halip, nagpapatuloy siyang i-release yung kanyang goodness because that is what He is. Because God is good. Amen. Sabihin natin muli, God is good. God is good. Pang-apat, yung goodness ng Panginoon is unending. Walang katapusan. From the time of creation, naging mabuti ng Panginoon. He kept on creating, He kept on giving because God is good. Hanggang ngayon, hanggang dun sa kabila, dun sa eternity, God will still be good. Pagka inalis mo yung kabutihan niya, He will stop to be God. Psalm 105, anong sabi niya? Psalm 105, For the Lord is good, His mercy is everlasting. Everlasting, amen? Walang katapusan, and His truth endureth to all generations. Naging mabuti siya sa generation nauna sa atin, yung generation natin, yung susunod generation, at kung saan pa hindi darating ang Panginoon, lahat ng generations na lalabas sa ating saling lahi, mga kapatid, magiging mabuti pa rin ang Panginoon. Hindi nawawala yung kanyang kabutihan. Psalm 33 verse 5, ang sabi niya, He loveth righteousness and judgment. The earth is full of the goodness of the Lord. Sabi niya, ang lupa, ang sanglibutan ito, punong-puno ng kabutihan ng Panginoon. When you're negative, all that you see is the evil things that is happening in this world. Kung negative ka, ang lahat ng problema mong makikita mo. Pero pagka ikaw anak ng Diyos at kinikilala mo siya, dapat ang makita natin yung kanyang kabutihan na hindi nauubos. Ibig sabihin, this earth cannot go empty of His goodness. Laging merong mabuti na matatagpuan ka. Kaya huwag ka sanang laging maghahanap ng masamang nangyayari sa iyo. Hanapin mo yung mabuting nangyayari sa iyo. Amen? Kapagkat laging may mabuti sa sanglibutan ito. And then of course, that shepherd psalm, 23rd Psalm, verse 6, ang sabi niya, Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. If you really understand that verse, ang sinasabi niyang, yung kabutihan ng Diyos ay, it will run after me. Hinahabol ako ng kabutihan ng Diyos. Sabi niya, surely goodness shall follow me. Hindi ka lang susundan ng kabutihan ng Diyos. Everywhere you go, ito ay parang ino-overtake ka pa ng goodness ng Panginoon. Ibig sabihin, wala ka pa doon sa pupuntahan mo, nandun na ang goodness ng Panginoon. Nakaprepare ng lahat ng kabutihan na nakalaan sa iyo. Because God is truly good. Amen? Kaya lang, pagka ang buhay dito, nakikita natin yung hindi pa nga dumarating ang bukas, parang masama ng yung ating naiisip, kinakabahan na tayo, nagpapanik na tayo. Why don't you settle it in your heart this morning na ikaw ay anak ng Diyos, merong peculiar goodness ng Panginoon sa'yo na wala sa iba, and then the goodness of God will run after you. O overtake ka ng goodness ng Panginoon. That is why, mga kapatid, listen theology. That's why we don't subscribe to what Marcion of Sinop teaches. Ano ito? Yung Marcionism na mayroong nagtuturo nito, no? Si Marcion, siya ay nabuhay noong 85 to 160, no? Common Era. Ang turo niya, yung Marcionism, ito ay early Christian doctrine na ang author si Marcion. Yung paniwalang ito, hinihiwalay niya yung Diyos in the Old Testament at saka New Testament. Now, I'm reading from what I researched. Ang sabi niya ito, this belief system posits that the God depicted in the Old Testament is a lesser, vengeful deity contrasting sharply with the benevolent God revealed through Jesus Christ in the New Testament. Kaya nga daw dumating si Jesus Christ sapagkat yung Old Testament God is really wicked. Masama siya. Kaya dumating ang good God represented in the person of Jesus Christ.
Mga kapatid, we don't subscribe to that teaching sapagkat we believe that God is good both in the Old Testament and New Testament and for the ages to come till eternity. Hindi nagkakaiba ang Diyos sa Old Testament at saka sa New Testament. Yung sinasabi sa banal na kasulatan at sinasamba ng mga naunang mga mananampalataya sa Old Testament is the same God that we worship this morning. Amen? Because God is good all the way from beginning to end. God will be good. Hindi ba kayo masaya, mga kapatid? Hindi nagbabago ang Diyos? Amen? And of course, following that statement is the intriguing question. Yung question na, if the Lord is good, why does He allow evil things to happen? Have you encountered those questions? Hindi yung existence ng God Kalma, kung may Diyos, bakit ganito? Hindi yun ang ating pinag-usapan. Ang pinag-usapan natin, if the Lord is good, why does He allow evil things to happen? Bakit nangyari sa akin ito kung talagang mabuti ang Diyos? Bakit hinayaan ng Diyos na mangyari ito sa mundo? O kaya, why does He sends people to hell kung mabuti ang Diyos? Bakit kailangan pang magpunta doon sa impyerno yung mga iba? Bakit na lang hindi yung lahat ay pupunta sa langit? Total tayo naman, ang lahat ay anak ng Diyos. Hindi tayo lahat anak ng Diyos. We are all creatures of God, but not everyone is a child of God. O kaya, sinasabi natin, bakit ganito kung talagang mabuti siya? Sometimes, listen, sometimes God withholds His goodness. Hindi ibig sabihin, wala siyang goodness, pero kuminsan pinipigilan niya yung kanyang goodness. And where goodness is absent, evil exists. Did you get that? Kuminsan ng Diyos, kahit mabuti siya, pinipigilan niyang i-release yung kanyang goodness. At pagka wala yung goodness, pagka absent yung goodness, ibig sabihin, evil will exist. The only reason why evil does not exist in some area of our life, because the goodness of God is present. Pero pagka inalis ng Diyos yung goodness niya, then evil will creep in and evil will operate in our lives. Sometimes God does that. Why? Because remember, God is not only good, but God is a holy God. He is righteous God, and He claims justice. He is holy, righteous, and just. Sapagkat yung kanyang kabanalan demands justice. Amen? Hindi lang siya magsasawalang kibo at papabayaan niya na masama ang mundo na walang hinihinging katarungan. Because God is just. Look at verse 17 to 20. You go back to our text. Psalm 145, verse 17 to 20. Ang sabi niya, the Lord is righteous in all His ways and holy in all His works. The Lord is near or nigh unto all them that call upon Him in truth. And then sabi niya, He will fulfill the desire of them that fear Him. He also will hear their cry and will save them. And then the Lord preserveth all them that love Him, but all the wicked will be destroyed. Did you see that? Sabi niya, the Lord preserveth all them, after mentioning all the benefits of God's goodness to all who fear Him. Pero pagkatapos niya sabi, but all the wicked will be destroyed. You see that? Parang juxtaposing the two attributes of God. God is good, God is loving, pero at the same time, God is holy, God is just. Kung maalis ang isa, He is only just, then He is not God. He is only good, then He is not God. Kailangan yung dalawang yun ay magkasabay. While He releases His goodness towards the world, towards us, pero mga kapatid, He is looking for justice dun sa mga masamang bahagi ng sanglibutan. Kaya nga mga kapatid, pipili ngayon tayo. Saan ba tayo? Magiging wicked ba tayo o magiging makatarungan tayo o matuwid tayo sa harapan ng Panginoon? And then, panglima, last. What is the ultimate purpose of His goodness? Ano po yung dahilan kung bakit ang Diyos natin ay mabuti? Siguro meron kayong naiisip na dahilan. Pero let me give you some reasons or ultimate purpose of His goodness. Bakit mabuti ang Diyos? In Romans chapter 2, verse 4, no? Pagka binasabihin, after reading chapter 1, lahat ng kasamaan ng tao, di ba? Yung condemnation na kailangan matanggap ng tao. Pero sabi niya doon sa chapter 2, and then pagdating sa verse 4, ang sabi niya, O despises thou the riches of His goodness and forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God, read with me, that the goodness of God
leadeth thee to, yun. Kaya mabuti ang Diyos upang sa ganun ay gabayan tayo ang sanglibutang ito para tayo ay magsisi at talikuran yung mga kasalanan. Hindi para abusuhin yung goodness niya at magpatuloy tayo sa kasalanan. Are you listening, mga kapatid? Mabuti ang Diyos hindi para magpatuloy tayo sapagkat mabuti naman siya. Mabuti ang Diyos upang sa ganon tayo ay manumbalik sa Kanya. Yun ang tutulak sa atin. Yun ang magpapakita sa atin ng kalsada o kaya landas na para tayo tumalikod sa kasalanan. And of course, ito ay naging applicable po sa atin nung tayo ay nagsisi sa pagkasalanan natin. Tinanggap natin si Kristo bilang ating tagapagligtas. And yet, every day of our life, if you think about the goodness of God, dapat ito'y nagtutulak sa atin na maging mabuting anak tayo ng Diyos, hindi para abusuhin yung kanyang kabutihan. I mean, when the unsaved person thinks about this, it should melt the heart of that person at i-motivate siya to turn away from his sins and desire a personal relationship with Him. Hindi sasabihin sa libadan, mabuti ang Diyos, lahat naman tayo anak ng Diyos, lahat naman tayo pupunta sa kabila. Saan sa kabila? Kabilang bakod o? Saan pupunta sa taas? Saan sa taas? Ganun yung mga sinasabi nila at naririnig natin. Pero tatandaan natin, mga kapatid, dapat yung kabutihan ng Diyos ay siyang gumising sa bawat nilikha ng Diyos upang tayo ay lumapit sa Kanya at tumalikod sa sanglibutang ito. Tumalikod sa kasamaan ng sanglibutang ito. And then, another purpose of His goodness, ito yung basis ng ating pananambahan. Even this very morning, the basis of our worship is the goodness of God. Mabuti po ang Diyos. Ako po, kilala niyo po ako. Tao lang po ako, mga kapatid. Kung minsan nagko-complain din ako, sa harapan niyo pa. Pero when I think about the goodness of the Lord, mga kapatid, instead of complaining, I realize na dapat sambahin natin ang Diyos. Look at verse 1 and 2, dun sa ating pinaka-text. And I'm about to finish. So sabi niya, I will extol thee, my God, O King, and I will bless thy name forever and ever. Every day will I bless thee. Ibig sabihin ng bless thee, I will praise thee, and I will praise thy name forever and ever. The goodness of God should be one basis of our adoration. Ibig sabihin, adoration, you are worshiping God for who He is. That what He does, pagka yung thanksgiving, pagka nagpapasalamat ka, sinasamba mo siya sa lahat ng iyong nakukuha sa Kanya, sa lahat ng Kanyang ginagawa siya. But when you adore God, you are worshiping for who He is. Kahit wala siyang ibigay sa'yo, you still worship Him sapagkat God is good, God is faithful, God is loving, God is gracious, God is merciful. Keep on adoring God, worshiping God, because God is good. And then, it should be the basis of our gratitude. Alam mo, ang tao hindi marunong magpasalamat talaga. Puro complain lang ang tao. Tama? May sweldo siya, ang complain niya, ang liit-liit naman ang sweldo ko. Pag lumaki ang sweldo, ang dami naman nangungutang sa akin. Hindi tayo tumitigil mag-complain. Tama? Pero when you think about the goodness of God, maliit o malaking natatanggap natin, ang resulta niyan magpapasalamat ka sa Diyos. Are you grateful this morning? Kaya sabi ng Psalm 100 verse 4 and 5, 100 verse 4 and 5, enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name, for the Lord is good. His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generation. Alam mo, yung kabutihan ng Panginoon Diyos is more than why we adore Him. Huwag mo nang isipin yung lahat ng katangian. Yung kabutihan na lang ng Diyos. Sapat yun para ikaw ay sumamba sa Kanya. Sapat yun para ikaw ay magpasalamat sa Kanya. Sapat yun, magandang dahilan kung bakit naglilingkod tayo sa Kanya. Magandang dahilan kung bakit involved tayo sa ministry. Magandang dahilan kung bakit nagpapaka-best Christian tayo sapagkat napakabuti ng Diyos. Tingnan nyo, kayo ba maglilingkod sa masamang amo? No. Nobody wants to serve an evil God.
maglilingkod tayo sa mabuting Diyos. At ang Diyos natin ay mabuti. Sapat yun. If you will remember something this morning, He is worth adoring, He is worth thanking, He is worth serving because He is a good God. And then not only that, yung isang purpose kung bakit mabuti ang Diyos, to show His glory. Tama? Ipakita yung kanyang kaliwatian. You remember if you read Exodus chapter 33, si Moses, he asked the Lord to show him His glory. Doon sa verse 18, sabi, show me your glory. Anong sagot ng Diyos? Sabi niya, I will make all my goodness pass before me. Sabi niya, before you, I should say, before you. Sabi niya, there's a cliff. Sabi niya, there's a rock. You go there, sabi niya, and you hide in that cliff. Yung isang parang yungib doon. Sapagkat pagka dumaan ako, tatakpan ko yung mukha mo, at hindi ako makikita mo lang yung back parts ko. So the next day, si Moses went up to that mountain at pagkatapos nagpunta siya dun sa rock na yun at pagkatapos tumago siya. And the Lord, dumating siya. He descended upon that mountain at dumaan siya. At ang sabi naman ng nakasulatan, yung dumaan sa kanya, yung lahat ng goodness ng Panginoon. Yung grace niya, yung mercy niya. You see that? Pagka halimbawa hinihingi natin yung glory ng Panginoon, ang ibibigay niya yung kanyang goodness. And we have benefited from His goodness already. Tama mga kapatid? Question. Naging mabuti ba ang Diyos sa'yo? Alam mo yung kabutihan ng Diyos, yung lang maligtas ka, sapat na yun para sabihin mo mabuti ang Diyos. Alam mo ba ang haharapin mo pagka hindi ka ligtas? Sa mga bisita po namin, alam niyo ba kung hindi ka magbe-benefit sa goodness ng Panginoon this morning, ang pupuntahan mo po yung punishment doon sa impyerno. Pero nandito ka sapagkat mabuti ang Diyos, dinala ka ng Diyos dito, binigyan ka niya ng desire to be here today so that you will hear the gospel. And the gospel is that the Lord Jesus died and then buried and rose again. Bakit? Para magbayad sa ating mga kasalanan at hindi na ikaw magbabayad, kundi siya nang nagbayad. Bayad na. All you have to do is to come to the Lord Jesus Christ and accept Him. Kilalanin mo ang kanyang ginawa. Believe in Him para ikaw ay mag-benefit ng lahat ng kabutihan ng Panginoon Diyos. Again, has the Lord been good to you? Naging mabuti bang Diyos sa iyo, mga kapatid? Then, the least we can do is to be good to Him. Maging mabuti ka naman sa Kanya. Maging mabuti ka namang anak niya. Maging mabuti ka sa Kanyang gawain. Maging mabuti ka sa Kanyang church. Maging mabuti ka sa kapwa mo. Sapagkat ang buti-buti ng Diyos. Naalala ko yung kinakanta nating napakabuti mo sa akin. Naalala niyo ba yun, mga kapatid? Ha? Hanapin mo nga, Brother Roniel. Napakabuti mo sa akin. Kung meron pang kopya niyan, tumayo tayo lahat, mga kapatid. Awitin nga natin yung